ayun, what's up mga chong, mga chang? It's me again, Chong Monly. Yan, tayo ay babiyahe ngayon ng Lalamove. First booking natin is Bulacan lang. Parang around 8 minutes lang sa atin. So ayun, bali ang kukunin natin is cream puff. Tapos i-deliver lang din sa Bulacan. So medyo malapit lang to. Sulit to sa halagang 300 pesos. Kaya tara, samahan nyo ako sa mag-aabong to at tayo bumiyahe ng Lalamove. Nga mga chong, mga chang, una nating deliver is cream puff. Ayan, kinabahan ako, kala ko malaki, buti maliit lang. Ayan, bali ito yung kinuha natin. Ayan, dalawa yan, dalawang box. Isang tower na di naman kataasan pero akala ko talaga mataas. Ayan, sakto naman pala. Tapos ito, ayan, bali maatras lang tayo. Ayan, inabahan talaga ako, kala ko malaki. Pero sulit to. Magkano yung delivery fees? 301. Tapos dito lang din, Bulacan lang din. Kaya nung sakto, plano ko naman talaga bumiyahe. Kinuha ko na yung booking kasi malapit lang, parang 8 minutes away lang sa akin eh. O diba, di ka naman kukonsumo ng 300 na gasolina doon. Kaso lugi lang talaga kasi malaki ang ni Lalamove, ang komisyon ni Lalamove. Pero okay lang din, kagaya nito, hindi ka naman kukonsumo ng sa pick up location, parang 1.8 kilometers lang. Nagre-reset kasi ako ng Odo para makita ako kung alan yung magiging kilometers ko and gas consumption, di ba, makukompute ko mamaya. So ayan, dahan-dahan lang tayo, kinakabahan ako kasi baka gumuho yung cream puff. So ayun, tara, biyahe tayo, dali na natin to sa drop-off point. Tayo niya mga chong, grabe, ginagawa pala dito sa may Bulacan. Ayun, stop and go. Ewan ko ano yan, tosang yata yung nilalagay nila dun sa kalsada. Wala, nandito na tayo. Ayun natin, nandito pa rin yung ating cream puff tower. Buo pa rin naman siya. Ayan, deliver pa rin tayo. Wait lang, habang traffic. Abay, malapit na lang naman eh, 2 kilometers na lang sa drop off. Kaya ayun, hintay-hintay, mukhang walang nagta-traffic dito. Guys, ito lang talaga kasarapan kay kay Lalamove eh. Tignan nyo to, diba, ang ganda ng view dito. Diba, yan ang kasarapan kay Lalamove. Diba, nakakapunta ka ng kung saan. Dito lang to sa Bulacan. Diba, yun lang, doon lang ako na-enjoy kay Lalamove eh. Nakakapunta ka sa iba't ibang lugar na kumikita ka. Yan, medyo maraming, yung karamihan, pero may mga booking. May 3 dito, Navotas Manila, Valenzuela Manila, tsaka Valenzuela Marikina. So naghahanap ako, naghihintay ako ng dito Bulacan pa Valenzuela, para alam mo yun, yung labas natin dito sulit na, hindi na tayo gagas na extra gas na wala tayong sakay. Kasi hanggang ngayon hindi ko pa na ibababa yung natin, yung cake. Kasi tignan, dadaanan ko, diba, matubig. May barko, ano ba tawag dyan? Tanker, high tide, maapaw dito yung tubig, diba. Hirap iwasan natin yung mga kahoy kasi baka may pako. Diba, dagat na yan guys dagat na yan mga chong at mga chang, diba. Kaya yun, dito taas ng ahon, yung cake baka tumaob, hindi naman. Diba, nakakalibang dito eh. May malapit na tayo sa drop off, mga 600 na lang, 650 meters na lang. Yan, tapos sana makakuha tayo ng drop off palabas dito. Well, pwede naman tayo tumambay dito, tambay lang sa gilid ng habang nag-aantay ng booking. Pero syempre, di ba, sayang yung
oras na tumatakbo. Yun. Tawagan na natin si ano. Oh, grabe, hindi ko lang alam kung mababaw lang ba to. Sana mababaw lang. Hello ma'am, good morning, Lalamove po. Po? Hello ma'am, good morning, Lalamove po. Ate na po kayo? Ma'am, nandito na sa ano, yung baha. Oh, ay. Nandito na sa may ano, baha ba to, high tide? Yung may arko ma'am, malapit na po sa pin location nyo. So ayun guys, may nakita kasi kung pulang motor, kaso nandun pa sa looban. Eh, sila na lang po make up. Diba? Eh, sa iwan ko pa tong ano ko rito. So ayun, balita ko kayo guys pagka ano. Nandito na tayo sa tulay ng ano eh. Grabe, boundary na ng Valenzuela to. Ubando, Bulacan kasi nandito na isa kaya ng bangka papuntang ano eh, oh, Binuangan. Ayan, papuntang Salambaw. Hindi ko napansin. So yun, balikan ko kayo guys. At so yun nga mga chong, naibaba na nga natin yung ano, yung cake. At tayo ay naka 10.4 kilometers. So ang average fuel consumption natin is 15 kilometers per liter, so wala pang 50 pesos. So yung ano ni Lalamove doon, commission is 60 pesos at 301. So bali meron tayong 240 pesos. So ayun, nag-aantay ako ng booking ng palabas dito. Kasi nandito na tayo sa ano, punduhan ng Ubando. Pero kung may makukuhang booking dito palabas. So ayun, waiting game uli. Antay-antay lang tayo. Ayun mga chong, balita ko kayo kung makakuha tayo ng booking palabas. The next left onto Don Maquipot, then turn right onto Damayan. Yeah, nakakuha tayo ng booking dito sa Valenzuela. Valenzuela lang din, bali JBL speaker. Pooling to, nag-add ng parang 50 pesos. So naging 200 pesos yung charge. Wala naman tayong makakuhang medyo malapit puro long ride tong nandito. Merong Valenzuela Antipolo, ganun. So hindi ko na rin siya hindi ko na siya kinuha. Kasi nga hindi ko na kinuha yung iba kasi nga masyado malayo So ayun, bali ito, kunin natin isang JBL speaker lang to, dadalhin lang sa Marulas. So ang pick up is dito sa may Bukid, sa may Malinta, dadalhin lang ng Marulas, diba? So saglit lang tong biyaheng to. Kaya ayun, tara. Then make a U-turn. So ayun mga chong, na pick up na natin yung JBL na speaker. Ayan, palabas na tayo. Masikip dito tong lugar na to. Daang makipot tayo sa may Malinta, sa may Bukid, dulong-dulo. So ayun, polling naman to. So antay tayo ng kasabay. Or kung wala man tayong makuhang kasabay, pwede na natin idiretso to doon. Pero bahala na, depende. Let's see kung anong mangyayari sa ano ni Lalamove. Kung magiging maswerte ba tayo this day or makakuha lang tayo panggas at panghulog. Well, yun lang naman target ko, makakuha ng panggas at panghulog. Plano kasi talaga kumuha lang ng panggas. Kasi aalis kami bukas. Kaya, diba? Ganun lang yun. Taga-alis ka, samahan mo ng Lalamove para yung gasolina mo, diba? Tsaka toll fee, libre na. Yung pangkain syempre normal naman yan, nakakain ka, diba? So ayun, diskarte lang, diba? Para wala tayong nilalabas na pera sa sahod natin. Kumbaga yung mga ano, may tatabi natin or pwede sa mga expenses natin sa pang-araw-araw. So ayun lang. Tara mga tiyang, naibaba ako na siya. Hindi ako nakapag-video kasi grabe, napakasikip dito. Yung sa may gilid ng Fatima, sa may KFC, medyo masikip kasi talaga doon sa bungad. Kaya nagmamadali ako ibaba. Kasi mahigpit dito sa Valenzuela. Grabe higpit dito sa Valenzuela. Kaya pag ano dito, kahit papaano, dapat mabilisan pagbaba, sakay na agad uli. Huwag nyo nang patagalin kasi pag pinatagalan nyo, pag nadaanan kayo ng Red Boys, walang pakiusapan dito. Which is napakaigpit. Syempre, susunod lang din naman tayo sa ano,
sa batas. Kaya ayun, na tayong magagawa. So ayun, naghihintay tayo ng booking na pabalik sa atin sa Bulacan kasi ayoko dito, tutuusin. Yung dito sa Valenzuela, napakasigip, napaka-traffic. Although maraming booking dito, kaso ayun nga, puro pooling, nakakainis. Yung pooling kasi mas mura talaga siya. Yun nga lang, minsan lugi ka sa pooling kasi ang pooling is within 24 hours pwede mo siya i-deliver. Parang within a day, ganon. Or basta pinick up mo siya ng alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng gabi kinabukasan, pwede mo siyang i-deliver. Ganon ang pooling. Hindi kagaya nung regular na as in kailangan mong idiretso na. Pero iba pa yung priority. Ang priority is yung tipong hindi ka na magsasabay ng iba. Hindi ka na pwede mag-double, triple booking. Ang problema kasi sa pooling, ganito guys. Ang pooling kasi is, sabihin na natin pooling within 24 hours. Kaso may mga grabing nagbo-book sa pooling. Minsan, pooling nga. Tapos, yun lang ang karga mo, siya lang, diba? Masyado nilang inaabuso yung pooling. Kaya ako, sana lalabog mapakinggan nyo na lugi ang driver pagdating sa pooling. O kaya ang dami, kung makikita nyo yung mga lalabog na app, nako, hindi na nila inaano yung pooling, hindi na masyadong pinapansin yung pooling na ano, kasi nga grabe, kawawa yung mga driver pagka ganon. So ayun, nakakuha tayo ng ano is dito sa may Kawayan. Pabalik na tayo ng Marilao. Pabalik na tayo ng Bulacan. So ayun, tara. Gayuli tayo, mamaya paliwanag ko uli sa pooling tsaka sa reg. Ayun mga chong, papunta na nga tayo sa ating next pick up. Ayun, natatawa lang ako rito sa isang Valenzuela, tas andili papunta sa Uyo. Ang i-deliver is refrigerator. Diba? Na papadeliver ka ng ref. Diba? Paano magkakasya sedan yun? Sana kinuha niya yung L300. Diba? Di kakasya sedan yun kahit anong gawin niya. Diba, may mga tao talagang hindi nag-iisip no? Oo, sabihin na natin walang 200 kilograms yung rep. Pero isipin din naman nila paano magkakasya sa sedan yun. Hanggang ngayon walang kumukuha Diba? Hindi mo alam kung nang troll sila o talagang Oo, naiintindihan ko na nagtitipid sila. Pero isipin naman nila, paano magkakasya yung rep sa loob ng isang kotse? Maliban na lang kung personal ref yun, diba? Saan nilagay niya na personal ref lang po na 6 inches, 12 inches lang po ang laki, diba? Di lalagay niya refrigerator, diba? Hindi nila naisip yun. Kaya ewan ko ba dito sa mga nagbubook kay Lalamove, basta mga Pinoy talaga matatawa ka na lang. Tapos lahat na nandito sa booking na to. Ito, tong pinick up ko is regular to. Regular price to. Since gusto ko rin naman gumawin na ng Bulacan, kaya kinuha ko to. Yung dito sa Valenzuela, kita nyo, stuck na naman tayo sa traffic. Mas maganda dun sa sa Bulacan. Although tsambahan ng booking, pero hindi malalas pag sasakyan mo. Hindi kagaya dito sa sa Valenzuela, laspag ka talaga dito sa traffic. Ngayon, sa Bulacan may mga tsamba rin May mga tsambang biyahe na minsan Marilao may Kawayan lang 400 na. Ganon. Diba? Kaya sa tsatsagay mo, gaya nito Valenzuela, Manila 393. Yung dadaanan mong traffic, sabihin mo nang marami ka talagang makakasabay. Kaso yung pipikapin mo, di mo alam kung kakasya pa dun sa sasakyan mo Paano mo pagkakasya yun, diba? Mabuti kung makatsamba ka ng maliliit na items lang. Yeah. Kaya kagaya ko, ang habol ko nga lang, sabi ko nga sa inyo, masarap kumita ng sobra, pero ang habol ko lang is yung panggas talaga, panggas, pangtol, okay na ako dun. Tsaka samahan mo na rin ng panghulog, tapos konting pang PMS. Pwede nga kumita lang ako ngayon, mga break even ko lang is mga 1,500 to 2,000 pesos. Okay na yun, sobra-sobra na yun, masaya na ako ron.
Ang inaano ko lang, hindi na sayang yung oras ko na naglalaro ako ng ML sa bahay. Kasi galing na ako dun eh. Diba? Although, oo, nalilibang ka na, bibigyan mo na yung sarili mo na, alam mo yun, ng pahinga. So, alam mo yun, hanggat kaya ko pa na kumita ng pera na hindi ako nasasaktan sa mga hulog, diba? Yun ang gawin natin. So, yun lang naman. Ito, tinatsaga ko lang yung lala mo, pinihintay ko yung susunod kong plano. Wala pa yung pera. Actually, nag-loan ako ulit. Ninihintay ko yung pera na makuha na plano ko nga mag-pop-up coffee, pop-up cafe, dun lang sa may sa amin. Yun lang hinihintay ko. Tapos siguro testing natin, di ba? Na masama eh. Ting gabi, peso tayo, ganun. Kaysa ganitong nagtsatsaga tayo bumiyahe, di ba? Lalo na pag may pasok. So pag uwi ko siguro tambayan lang nila ng mga kung may pupunta man. Hanggang mga 12 midnight pwede na yun. Hindi naman tayo mahirapan, ganun din, magpapahinga lang din naman tayo. So yun, tsagain natin yung traffic dito. Grabe, ganyan. Ang talikod ng camera. Tignan mo yung traffic sa Valenzuela, oh. Di ba? Kaya sayang lang kasi malapit lang yung biyahe kaso matraffic, kaya ayun, sinaga ako ng kunin. Diba? Itong isa, tinetesting ko to, ayan o, Transportify. So, wala din sa Bulacan eh. Ayoko naman lumuwas ng Maynila. Ayoko naman lumuwas ng Quezon. Although kaya natin mag-drive doon, kaso yun nga, dahil nga sa NCAP, diba? Sige, ba't naman ako magtsatsaga ron? Kita ko ng kapraso eh, tapos kano, 5,000, pinakamurang tubos sa NCAP. Kaya hindi na, tsagayin ko na lang dito kahit paunti-unti, diba? Kahit paunti-unti lang, maliit lang kitain natin, okay lang, walang problema. Kaysa naman ma-NCAP pa tayo, halagang 5,000. Kita ka ng 1,500 tapos diba, may NCAP ka ng 5,000. Hindi na, yung 5,000 itatabi ko na lang yung panguhulog ko ng netong sasakyan. So ayun lang mga chong, balikan ko kayo pagka na-pick up na natin. Sobrang traffic! Ayun mga chong, na-pick up na natin. Ayan, hindi ko alam kung nakikita nyo eh. Parang sa catering, mga pagkain nyo iba luto na. Ayan, mga french fries din. Nakakagutom tuloy, tanghalian pa naman niya. Anyways, malapit lang ang biyahe natin. May kawain lang to. Dito lang to sa may Dolalye. Ngayon, naisakay ko na. Yun lang mahirap pag may karga kang pagkain frozen. Ayun, talagang kailangan bukas bintana mo kasi kagaya niya, amoy ulam. Although hindi naman siya mabaho. So, siyempre may amoy pa rin, diba? Kagaya nga sinabi ko doon sa mga unang vlog ko, maselan ako pagdating sa amoy. Ayan. Ayan, total malapit lang naman to. Tapos may kawain lang din naman. Kaya okay lang, tsagain na lang natin. Wala lang tayo panggas, diba? So ayun mga chong, tara. Bali, pangatlong booking natin to for today's video. Yun nga mga chong, sinerte tayo. Ayan. So bali, pag drop off natin itong mga dala natin pagkain, may pipick upin din tayo sa David Steakhouse, which is mga siopaw tsaka siomay. Bali, pauwi tayo ngayon ng Malolos. Medyo maganda yung book kasi sasagutin ni customer yung toll fee natin. Yan, kaya medyo okay tong na to, pang double book natin, di ba? Ay sa inyo may mga ganito ring chamba. Although maliit na halaga, nasa 489 ang delivery fee. Aso yung oras na kukonsumuhin mo papunta uli, pabalik ng Malolos, malapit na rin naman doon ang bahay ko, di ba? All goods. Makakuha na tayo ng panggas, di ba? Tas pang toll. Kaya swerte tayo. So ayun, balikan ko kayo mamaya pag na-drop off na natin to at na-pick up natin uli yung susunod nating booking. Chong, na-drop na nga natin yung ating mga pagkain.
At pipick up ulit tayo na isa pang pagkain. Pero ito sir, ito kasi pauwi ito sa bahay. Diba? Sir, ito kasi may toll fee, diba? So ayun, pick up tayo sa David's Tea House ng mga siopaw at siomay. Ayaw nila magbigay, okay. Ayun, pick upin na natin yung mga siopaw. Siopaw at siomay. Pick up na natin yung mga ano, yung mga, akala ko konti lang. Tignan nyo gaano karami. Puno na naman ang likod natin. So ayun, kaya pinaplano ko rin na ano, ayusin mo natin camera. Yan. So ayun, kaya pinaplano ko rin na alisin yung upuan. Kasi sa mga kagaya ng mga ganitong delivery, tingin ko lagpas 200 kilos to eh. Pero okay lang. Total, pauwi na rin naman sa atin. Tsaka kasya naman. Hindi na nga lang tayo makakapagsabay ng iba. So sagot naman nila sir yung toll fee. Kaya ayun, punta na tayo sa Malolos. Kaya sabi mag-NLEX na rin naman daw tayo. Kaya okay lang. Kaya tara, samahan niyo ako mga chong. Grabe, hirap talaga pagka polling. Kung sino pa yung polling, sila pa yung napakatagal. Ngayon dala ko, napakarami. Sino pa yung polling, yung pa yung matagal. Tapos susulitin yung biyahe. Yung isipin nyo, ito polling to. Ito, lahat ng nasa passenger seat ko polling to. Tingin nyo kung ito ilalagay ko sa likod, may makakarga pa ba ako? Diba? Mga polling kasi yun, yung mga pasabay na item. Kumuha kaya ako ng chili chili sauce ng ano, no, Chowking. Huwag na, baka sumakit lang dyan natin eh. Bali, Chowking items to. Ayan, nidi-deliver natin doon sa SM Baliwag. So, pooling to. So, maghahanap pa tayo ng ibang kasabay niya. Huwag sila magmadali. Kasi ang pooling is 24 hours within maisakay mo sa sasakyan mo. Dapat ma-deliver mo. Ang regular booking is within the day. Hindi yung pwede siya ipagpabukas. So kung priority, syempre priority, ASAP, ganun. Kaya ayun lang mga chong. Sayang din to, 270 rin to. Tapos along the way pa. Kaya dinaanan ko yung pooling. Pero kung ako tatanungin nyo, kung wala ako sakay, hindi ako hindi ako kukuha ng pooling talaga. Hindi ako magsasakay ng pooling talaga. Kasi nga masyado nilang sinusulit yung maliit na bayad. Well, lahat naman tayo gusto makatipid. Pero sana yung tipid na makatarungan naman, diba? Ayaw nilang magpa-deliver. So ayaw na nila kumuha ng mga hauling na services. Tapos, diba, ano nang lalamog. So ayun lang, tumatawag na si customer. Sagutin natin. Naibaba na natin yung napakaraming siopaw tsaka siomay. Ayan. Tayo ay next naman na pupunta ng Baliwag. Kinancel ko yung Malolos Giginto kasi ayaw sumagot. Kaya ayun, kinancel ko na. Kasi masyadong maaantala yung ano natin, yung biyahe. Magkano lang naman, 108 lang yun eh. Tapos feeling feeling VIP, feeling priority. O sa ay sumagot. Ewan ko, siguro mga fake booking din yun ng mga nung mga tawag dito, nung mga ibang nagtotroll dito, diba? So ayun, hanap muna tayo ng pwede nating kainan. Kain muna tayo bago tayo pumunta ng SM Baliwag tong drop eh. Sana may makita tayo kahit Angel's Burger man lang. Diba? Ayun. Maka merienda muna kasi di pa tayo nagla-lunch. Ano oras na tayo umalis? Sa bagay, kumain muna ako bago umalis sa bahay. So umalis tayo mga 10 AM onwards na. So as of now, nakakaano na tayo,
mga 1,300. So kuha na natin yung panggas para ma-full tank tayo bukas. Kasi bawas na rin to. Bawas na rin, ginamit ko kasi to pamasok. Tapos pinangpasyal namin ng anak ko. Kaya bawas na yung gas. So hahabol na lang tayo ng konti pang habol na lang tayo konti pang hulog. Malay nyo maka 1,000 pa tayo, diba? Kung ano naman, kaya pa rin namang makaganon. 1,000 pa. Kaya nga kumita ng 4,000 ito ng tatlo, apat na booking lang. Pero depende sa tsamba. So, ngayon kasi, yung mga customer natin, wala naman tip. Yun, sinasagot lang nila yung mga toll fee, ganyan. Yun ito, gaya ng may kaway malolos natin, sinagot niya yung toll fee. Okay lang din. Kasi nakakuha naman tayo nito, kagaya nito, may kasabay tayong choking na pooling. So wag na sila magreklamo na bakit ang tagal dumating ng deliver. Kasi nga, pooling sila. Pero kung naka-regular to, may karapatan silang mag-demand. So yun lang, update ko kayo mga chang kung makakahanap tayo ng meriendahan. Diba? So yun mga chang, kumita tayo ng 1.5. May 1.5 na tayong hawak. Bali, nagpagas na ako para hindi na ako magpapagas mamaya. Ang full tank natin is 945. Ayan, nagpa-full tank na ako kasi may nadaanan na rin naman akong refill. Mumura kasi di sa refill naubos ko rin naman agad. Di na para mag-petron. Diba? So, ayun. Meron ditong booking kasi, Hagunoy Malabon. Arcom Bato lang siya. Tapos ang presyo is 697 plus 105. Nakakatuksong kunin. Ang problema, may speaker, tapos may kasamang tao. Pagka ganon, hindi ka makakapag double booking kasi syempre may kasama kang, may pasahero kang tao diba? Kaya ayun, iniisip ko nga kung kukunin ko. Pero kung ito magdadagdag pa to, tatawagan ko to. Tapos since may sakay na tao, ipilitin nating mag-NLEX. Kasi yung pabalik natin medyo madali. Medyo madali yung pabalik kasi sa Valenzuela nakaangat yung mga gate, minsan di tayo nababasahan ng RFID. So pabor na din. Pero let's see, update ko kayo kasi hindi ko pa nabababa itong buwisit na to. Pinagantay ako ng napakatagal, di ba? Naghahabang pa kasi ko ng booking along the way. Tsaka pooling lang naman siya, hindi pa tayo kumakain. Naghahanap din ako ng pwede kong kainan. So ayun lang, time check, it's 3:20 na ng hapon. Kaya pinag-iisipan ko talaga kung kukunin ko tong Hagunoy Malolos Pwede naman, pwedeng kunin, pwedeng hindi. Pero paala na, let's see. Nagdagdag nga yung Hagunoy Malabon. Sa Arcom Bato lang to, sa Valenzuela. Bali, naging sasagutin niya yung NLEX. Tapos bali magiging 1-2 yung biyahe. So ayun, tara, subukan natin. Babalik ulit tayo doon. Meron tayong gagawin sa bahay bababa ko lang muna tong sa Baliwag. Tapos ako sila pupuntahan. Wala tayong magagawa. So ayun, mga chong, nandito na tayo sa drop off. Hirap talaga pagka mga fast food Isipin mo, tinawagan ko na sila mga 10 minutes bago ako dumating dito. Kasi alam ko nga na ganito yung mangyayari. Pero ayun, wala pa rin, grabe. Ewan ko kung nasa na yun, kung saan sila manggagaling. Pero naiihi na ako So ayun mga chong, balitaan kayo kung ano mangyayari dito. Babawasan ko talaga ng isang jelly oil. Well anyways, yun lang mga chong. Baba natin to, tapos pupunta tayo Hagunoy. Mga chong, ngayon baba na natin yung natin. Plano ko sana yun na yung huli. So ayun nga, ginawa natin yung Hagunoy Arcom Bato, Valenzuela. Pero Malabon yung nakatag sa kanya. Ayan, nakausap ko si customer.
Ayun yung speaker lang na maliit, tsaka sasaluhin yung sila na magbabayad nung ano, nung toll fee. Ayan. Kaya sabi ko sayang 1,024 one way, why not, 'di ba? Kaya ayun. So malaki kay lalamove doon na 25% plus ano parang 200 pesos yung kay lalamove doon. Pero let's see kung anong nangyari. Sana makakuha tayo pabalik. Yun lang naman din habol ko eh. Nakapagpagas na ako. May yung toll gate sa toll fee natin. Okay na rin naman. Nabalik na rin. So ayun. Sayang din, di ba? Wala naman na tayong gagawin pag uwi sa bahay eh. Papahinga lang din naman tayo. Hindi naman ako makapagkaruas kasi nakakatapos lang umulan. Eh di siguro pag uwi sa bahay, tingnan natin kung makakapagkaruas pa ako. Pero let's see kung anong anuhin natin. So ilang mga chong, Mga chong, time check, it's 4:50. Hindi pa tayo nakakarating sa bayan ng Hagonoy. Yan, bali pipigapin natin yung isa doon na speaker. Ayan, tapos kung makakakuha pa tayo pa uwi. Pero kahit di ka na makakakuha pa uwi, sulit na yun. Kasi magkano yung Hagonoy Arcombato. Pero ang address niya dito is Malabon. Siguro nagkamali sila ng pin. 1,046. Tapos sasagutin pa ni customer yung 149 na toll fee. Diba? So hindi naman tayo kukonsumo ng 1,000 gas doon. Siguro mga around 100, 200 pesos lang yung ano natin. So kikita tayo doon sa one way na 800. Diba? So mag-a-add na lang daw si customer kasi sabi ko nga ipa-priority ko na. Kasi nga layo, tsaka mahirap pagka pabalik wala kang makukuha. Eh tayo sanay naman tayo sa Valenzuela, kabisado naman natin yung pasikot-sikot. So grab ko na, sayang din naman kasi, diba? So ayun lang mga chong, update ko kayo once na nakuha na natin at i-drop off. So yun mga chong, balikan ko kayo. Yan. Bali, nandito na tayo sa bahay at tapos na tayo bumiyahe. So, susumahin na natin lahat ng kinita at expenses natin for today's grind. So, sa gas ko, sa simula nung umalis ako dito sa garahe hanggang pagbalik ko dito sa garahe, nakakuha ako ng total na 168 kilometers lahat-lahat. So, ang fuel consumption ko is 14.2 kilometers per liter. So, para makuha ko lahat kung ilang liters yung nagamit ko sa biyahe, di-divide ko sa 14.2. Tapos, yung lalabas na 11 liters, 0.83, ta-times ko doon sa presyo ng gas kanina nagpagas ako, which is 48.90 per liter. So total nun is 578. So yung biyahe ko ngayong araw, ang gas consumption ko is 578 pesos. So sa 6 na biyahe natin, kumita tayo ng 2,346 sa 6 na biyahe yun ha. Ililess natin dun yung 578. Yung 2,346 pala dito, labas na commission nila, Lalamove na 551. Kasi kinakaltas niya yung sa wallet ko. Kasi may load si Lalamove app, tapos doon niya ikakaltas yung bawat biyahe mo. So, ang naging neto ko is 1,768 yung net. So, yung 1,768 na net, i-minus ko pa doon yung 551 na nabawas sa ano ko. 551 na nabawas doon sa wallet ko. Ang magiging total nun is 1,217. So, yung run natin ngayon na 6 na biyahe is 1,217 yung natira sa atin. So yung 1,000 doon itatabi natin na panghulog nung sasakyan. Tapos yung 217 tabi naman natin yon para doon sa PMS. So syempre kumain tayo, sabi mo ng lunch natin tsaka dinner is around 200 pesos. So malinis meron tayong 1K. So isipin mo sa 6 na biyahe, magkakaroon ka lang ng 1K. Well, depende kayo sa biyahe. May biyahe na
Gaya kanina, may tsamba tayo na Hagonoy Valenzuela, 1-2 yun, di ba? Kaso wala nang tip kasi nga masyado nang malaki yun eh. Di na nagbigay ng tip. Pero kung isipin mo, sobra-sobra yung 1-2 sa gas, sagot pa nila yung toll na 149, di ba? Kaya malinis. At 1,000 sa'yo kasi may 25% commission sila, Lalamove. So 1,000 agad, malinis yun. Tapos the rest, yung mga una kong biyahe, yung mga una kong biyahe, yun na yung sumagot nung gas natin, tsaka kay ang tawag dito, yung gas natin, tsaka yung wallet kay Lalamove. So yun lang, madali namang kunin, depende lang sa araw. Sabado kasi ngayon kaya hindi tayo nakapag double book. Pinakaswerte mo yung magkaka-double, triple booking ka sa loob ng isang araw. So yun lang. So from 11 AM hanggang siguro mga 7 PM. So yun yung naging natin. So ang habol lang natin dito, hindi tayo, paano ba? Hindi lang tayo nakahiga sa bahay na walang pinagkakita, at the same time nalibang tayo na lumipas yung araw. So ayan mga chang, kumawat kayo hanggang sa dulo ng video na to. Please like na lang. Huwag namang subscribe kasi mas marami kong viewers na hindi naka-follow, naka-subscribe. Pero anyways, okay lang din. Habol ko lang naman dito is mga pagbigay ng information sa inyo sa mga gusto ring maglalamove na kagaya ko na namamasukan tapos sila sideline yung lalamove. Kung ano yung talagang kinikita pagka naglalalamove. So yun lang, hanggang dito lang mga chong. Hanggang sa muli nating video. Peace out.